We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mayong hapon ini ang One Western Visayas, masaligan sa saran sang kamatuoran kag wala sang ginadampigan. Ako si Gertrude Charlotta. Magadulong sa inyo sang pinakadako kag komprehensibo nga mga balita sa Kabisay ang nakatungdan, Caitlin Revilla, live sa GMA Iloilo Station. Kag makapuso ako naman si Ren Prietos live gikan diri sa GMA Bacolod Station. Mga kapuso, kasunod sang ginapatuman nga price ceiling sa bugas. Pila ka rice miller nagadiskarte kung paano hindi matamaan ang mga retailer sa presyo. National Food Authority nagahingyo sang bulig sa mga LGU agud madugangan ang presyo sang humay. Ay, kung naglubo ang presyo sa bugas, presyo naman sa kamatis nagtaas. Nakatutok Zen Tilanta. Direkta nga ginapagaling sa arosera ang humay nga maani ka ginabaligya sang rice miller nga si Rene sa iya bugasan sa Dumangas, Iloilo. Dako kuno ila pamerdihan bangod 21 pesos kada kilo ang ila pagbakal sang humay ka ginabaligya lang sa 45 pesos ang well-milled rice santo sa price ceiling. Diskarte sini limitahan sa napulo ka sako ang ginabaligya. Sa time nga ni nga nangingagaw namon nga nakabakal kami sang barato, at least maginan siya namon siyang gamay-gamay lang. Hindi isang parehas ang ligad to nga nagtaas siya kay dako pang kapital namon. Tapos gulpe lang ng lubo. Naabta naman sa news team nga nagabulad sang humay si Manong Vicente. Bangod 8 lang kasako ang naani, konsumuhon na lang kuno nila ini. Kaya mahal ang bugas. Kung sa mga kabataan. Mga kabataan ko, kadalawat man ka bugas. Siling ko, hindi na ako magdalawat. Ako na lang mahatag sa inyo bugas. Kaya gabuling man sila gasto sa umay. Suno sa National Food Authority 6 nagapabilin sa 19 pesos kada kilo ang baklanay sang clean and dry palay. Mas manubo ang presyo sang basa nga humay bangod kinahanglan pa nila i-dryer kag depende ang presyo sini sa kabug-aton kag ang moisture content. Suno sa NFA ginasikyar nila sang maayo ang kalidad sang humay nga ginabakal agud mangin maayo man ang produksyon sang bugas. Ginapangabay sang NFA ang mga mangunguma nga ibaligya sa ilang maani nga humay. Nagalibot man ang ahensya sa mga LGU agud maganyat ang local chief executives nga mabuligan ang mga mangunguma. Pati na pala sa palgo, na balangan na to nga maka-additional, let's say 90 pesos amon. Tapos mabulig man ang municipality nila sang farmer nga mahatag, let's say for example lang 1 peso or 2 pesos, add na naman sa 19 pesos, let's say ang 19 maging 20. Amuna din ang fine price naman sa municipality nga sang palay, sang farmer nga ibaligya sa amon. 150 pesos kada sako ang perde ni Leia sa ginabaligya sini nga bugas sa pagpatuman sang price ceiling. Apang wala kuno ini may mahimo kundi magsunod sa mando sang gobyerno. Konsumahon kuno 5 ka pesos kada kilo o kun napulo ka pesos kada gantang ang ila pierde. Ginapatuman na sa merkado sa Rojas City ang price ceiling matapos ginsapol sang LGU. Kaupod ang DTI kag DA ang mga rice retailer na tuhoy sa pagsunod sa mando. Nagumpisa naman sa pagpatuman sang price ceiling ang mga manugbaligya sang bugas sa Bacolod City. Sunod sa rice retailers, nagpatigayon naman sang inventory ang DTI sa ila stock sang bugas. Para may may barato man nga bugas. Iti ang amon pinakabarato di last time 47, 48. At least pila ka pesos, at least makasave ang tao. Samtang kung nagnubo ang presyo sang bugas, talalupang do naman ang pagsaka sa presyo sang kamatis. Naglabot ini sa 160 pesos ang kilo. Sa weather, basta magulan-ulan na muna siyang price. Daw tanan mo nagtalaas. Mga dahon-dahon. Sunod sa mga manugbaligya, posible nga magbalik sa normal ang presyo sa mga ulutanon sa pagmaayo man sang tiyempo.
Upod kay Romel Porquia, Zen Kilantang, One Western Visayas. Mga residente sa Zone 3 sa Barangay Cochero Molo nagmatumato na lang. Himos ang ilang alagyan matapos nga ginpakudalan ang ila right of way sang nagapanag-iya sang duta. Ini ang gintutukan ni John Sala live. John? Jert, kahapon sang hapon na desisyonan sang mga residente sang Zone 3 Barangay Cochero Molo nga sila na lang ang mangita sang solusyon sa ila problema. Gani amat-amat sila kahapon nga nangita sa nga pwede ma-convert nga temporaryo nga alagyan agud nga mas mahapos para sa ila nga magwa sulod sa barangay. Naptan sa news team si Glenn nga nagakayo sa ilabalay diri sa Zone 3 Barangay Cochero Molo. Sang unang iningabahin sang ilabalay ang parte pa sang dingding kag main door. Apang sa karon, nagaserbi na ining alagyan sa mga residente nga kaangay nga natrap patapos ginpakudalan sang tag-iya sang duta ang ginaagyan nila nga dalan. Bangod daw wala man kuno sang may mahimo ang ila barangay sa ila problema, nagmatumato na lang sila nga masolusyonan ini. Ginistorya sa mga apektadong residente ang ilang makasilingan nga may espasyo pa sa ila balay nga pwede mahimo nga dalan. Suno kay Glenn, bangod makabenepisyo man ang tanan, wala na ini nagpangduwa-duwa pa nga paagyan ang porsyon sang ila balay. Nagboluntaryo na kami di sang alagyan, kay kami na lang nagplano sa mga pamuluyo di nga itagaan na lang sang karsada. Biskan wala kami di pa kayo, wala mga kami di gasto, kami nagbribulig na lang nga baray magaan ang lagyan ng pamuluyo sa likod. Sang una nga wala pa makudalan ang iningabahin sang Zone 3 Barangay Cochero Molo, mas mahapos ang pagwa sulod sang mga residente sa ilang balay. Apang subong, ini ang sitwasyon sa temporaryo nila gina patukod nga alagyan, tuman kagutok. Apang mas maayo nga kuno ini kumpara sa nagligad nga kinahanglan pa nila magsaka panaog sa hagdan o kung magsulod sa mga balay sang ilang makasilingan para lang makagwa sa ilang barangay. Nagpaiway na nga magatubang sa kamerang mga personnel sang Iloilo City Urban Poor Affairs Office. Apang ginpaatag sang talatapan niya sa Setyembre 12, magasapol sila kaupod ang barangay, mga residente kag Iloilo City Legal Office ago diskusyonan ng issue. Suno sa ikupaw, bangod pribado ang lote. Relocation ang ginatanaw sabat sa problema sa mga residente. Bagay nga wala ginkompormihan sa mga residente. Kung may relocation kuno, tani may financial assistance man. Ti ko relocate kami nga way man lang ti financial mano kami. Way kami kwarta. Ti karon di ano ay tracking naman balay namon na isa lang uro ka 10,000 way tim baton sini. Kuntuon nga tagaan kami dito. Suno sa mga residente, wala man sang plano pang tag-iya sang duta nga pahalinon sila. Buta nga hindi man sila kuno maghalin, kag alagyan lang kuntani ang ilaginahinyo. On si tanan ka mga pamalayang apektado. Panawagan sang ikupaw sa mga residente nga magtambong sa pagsinapol sa masunod nga semana agod maistoryahan ang problema. Jert, na eksperyensyahan ko mismo kaina ang maglabay sa among nga temporaryo nga dalan kag insakto lang gid siya para sa isa ka tawo nga makalabay. Gani plano sa mga residente nga i-expand pa gid ang nasambit nga dalan kag nagpasugot naman ang mga pamalay nga maapektuhan sa expansion nga maghatag sila sa nga espasyo para sa mga residente sang barangay. Jert? John, bago pa man ipatuman ang ginaplano nga meeting with Ikupaw no, sa mga masunod nga mga inadlaw, may ara bala sang effort nga magpatunga ang mga barangay officials agud nga mahisayran ang ining concern? Jert, actually, antes pa man kompleto na nga napakudalan ang nasambit nga lugar, ang mga residente naghatag na sa ilang concern sa barangay officials kay gintinguhaan sa barangay officials upod man gani sa mga residente nga ma-convince ang tag-iya sang lote nga hatagan sila biskan gamay lang gid tani nga lugar para sa ilang right of way apang nanindugan gid kuno ang tag-iya sang lote nga gamiton usaron niya gid ang pugos nga lote nga iya ginapanag-iyahan. Okay, madamo gid nga salamat sa update, John Sala. Ari, nagsaka man, mga puso, kaso naman, sang leptospirosis sa syudad ng Bacolod nagsaka sang 200% subong nga tuig 2023. Numero sa mga napatay, baw nagsaka man. Garing balita, nga atong gitutukan. Apisar hindi man direktang apektado sang bagyo. Talalupang doon ang mga malapnagon nga pagbaha sa Bacolod City subong nga tuig.
nilibo ka mga residente nga apektado kag masami wala sa mahimo kundi magsulob sa mahigko nga tubig baha. Ining ginatanaw sa Bacolod CHO nga kausa kun nga nagdagat sa 66 kasos ng leptospirosis ang na-record humalin Enero 1 tubtob Agosto 26 nga tuig. Sa numero, 12 na patay nga konsumahon, masoro doble ang gintaa sa parehong ation sang 2022 nga naglapot lang sa 5 ang confirmed deaths kag may 22 tanan ka mga kaso. 200% ang ginsakas ang kaso sa Bacolod City subong nga tuig. Para ma-prevent naton ang pag-develop ng leptospirosis sa lawas ng tao, you should go to your health center para ma-prescribe kung ano ang correct or appropriate nga prophylaxis diba may ara nga nagabusong for kabataan man. Isa sa mga napatay ang 35 anyos sa si Jack Pastrana sa Barangay 6. Regular employee ini sang LGU nga assigned sa Burgos Public Market. July 23 sa na-expose ini sa kontaminadong tubig siga pagbulig sa monitoring operation sa merkado. July 31 sa nakabatsyag ini isang sintoma sa pamalatian apang wala nagpa-ospital. Tubdob sa August 7 nga naglala na ang iya kondisyon. 4 kaadlaw pagkatapos, ginbawian ini sang kabuhi. One time, nag-ubas siya sapatos sa opisina. Daw may ara sa dili daw gimpirsa na ginamon siya nga makadto sa ospital. Ang result sang lab, amo na liptos. Sa totoo lang, perte na yung bulig ng suon ko sa amon. Perte iya wifi, gakunik lang na kami sa iya. Nandun. Nagapati ang mga kabarangay ni Jack nga sa mahigko nga drainage sang Burgos sa infect ng biktima. Bangod wala man, nagabaha sa ilang lugar. Kuha ng tubig, madamo, pero dali mo lang maukas, provide yung nga baha, giduwaya. Sa report sa CHO, nagapanguna ang kausa sa kamatayon abang denial of leptospirosis exposure ukon ang pagbaliwala sa mga simptoma apisar nga nag-ubog sa baha. Gani ginapanugyan na publiko nga likawan ang pagsulong sa baha kag gilayon nga magpa-check up kung makabatsyag sang simptoma kaangay sang kilanat, sakit sang ulo, diarrhea ukon pagpalanuka. Opo, Kirill Casillo, Adrian Priatos, 1 Western Visayas. Duwa kabalay sa Dumangas, Iloilo, ginlamon sang kalayo. Dumangas Fire Station nagdepensa sa alegasyon nga wala gilayon nakaresponde sa lugar bisan malapit lang sila sa nasunugan. Si Zen Kilantang nakatutok. Makita sa video nga ini ang pagkinarangkaran sa mga residente sang Barangay Aurora del Pilar, Dumangas, kainasang kaagahon sa pagtuhaw sang madamol nga asok kag pag-ibwal sang kalayo sa likod sa munisipyo. Gintupok sang kalayo ang puloy-an ni Abondio Alarcon kag Francis Doromal. May isa pa kabalay nga partially damaged. Suno kay anay SB member Rose Doromal, natabuan nga wala sila sa ilang balay sang natabo ang sunog. Nagasakit ang iya balatsagon bangod madamo sang handumana ng ila ancestral house. Nagalain man ang buot sini bangod indi magnubo sa 20 metros ang kalayoon sa mga nasunog nga balay sa estasyon sang Dumangas BFP. Ginapayag nga nawad-an man sang tubig ang fire truck. Nga kwarto na, may pamalabot. Gra pa lang. Galing kay grabe ng ibwan. Pag we were told nga nawad-an tubig ang fire truck. Kung nag-alabot ng iba ng fire trucks from other towns. Pero hindi na, why na napugong. Depensa sang Dumangas BFP, gilayon sila nga nagresponde sa lugar sang nabato ng fire call alas 12:45 sang kaagahon. Alas 2:15 sang aga sang gindeklara nga fire out. Ginpanginwala man nila nga nawad-an sang tubig ang fire truck. Madasig kuno nga naglapta ang kalayo bangod human sa light materials ang balay. Upon receive ng na information, pinuntahan na kagad namin. We did firefighting right there and then. Inanon pa namin na forcible entry kami sa bahay kasi nga nakalock. Then upon opening the door, yung buong kisame nagliliyab na. We did everything na hindi na mag-further ang sunog. Sa inisyal nga investigasyon sang BFP, nag-umpisa ang sunog sa pulian sang pamilya Doromal. Ginalantaw nga problema sa linya sang kuryente, ang gintunaan sang kalayo. Naglabot sa masobra 2 million pesos ang danyos nga ginbilin sang sunog. Ginahanda na sang LGU ang bulig para sa mga nasunugan. Upoy Kiruma Porkia, Zen Kilantang, 1 Western Visayas. O kapuso aga palinya buwas. Bacolod City LGU magasugod na sa pagpanagtag sang tagduha ka kilo nga bugas. Buwas sa mga residente kasunod sang deklarasyon sang State of Calamity. Yaring balita, ngaton gintutukan.
Bangod wala na sang espasyo sa Bacolod City College, diretso ang 9,000 kamasakos ang bugas sa gym sa Bacolod City National High School. Agud mahingagaw nga matapos sa masobra 344,000 kabutos sang tag 2 kilos ang bugas. Ini ang ayuda sa Bacolod LGU sa tanan nga residente. Naapektuhan man o kung wala sa malapnagon nga bahasang tinalikdan niya semana. Ang panigurado sa LGU ang 14,000 ka sako ang nagikan sa nagkalain-lain nga suppliers sa rehiyon kag hindi nagikan sa stocks sa NFA. Yes, this is commercial rice para nga maganahan man ang aton nga pumuluyo man sa ila pagtigang sa ila nga bugas. Kay in fact ang iban gani naghambal man nga niya isa lang na da makuha sa amon da iya. Dason ihatag man lang na namon sa amon mga kaingod nga nagakinanglan pagid. Ang pinutos nga bugas ang diretso sa 47 nga bulutuan sa syudad kung sa ding nahamtang ang 938 nga cluster precincts ng COMELEC sang tinalikdan nga eleksyon. Ang numero sa benepisyaryo ang base sa master list ng COMELEC. Kung wala sa lista, pwede sa gihapon makabaton basta may ID lang nga makapamatuod nga residente sa syudad. Mag-aumpisa ang pagpanagtag alas 8 sang aga tubtob alas 3 ang hapon. Nagdepensa naman ang LGU sa mga nagpakamalaot nga kulang ang 2 kilo nga bugas. Isa ka butante, isa ka putos, tik maglima ka mo karon di pulo, kwan man pulo man kilo. Bisan 2 ka kilo, at least may ara. O kung sa pila ka mo ka pamilya, kung damo ka mo, ti damo na, magpulo ka mo 20 kilos, okay na yes sir. Ang pondong ginbakal sa bugas ang gikan sa 40 million pesos calamity funds ng LGU. Ginahitso naman ang ayuda nga just 15,000 pesos para sa mga residente nga nagubaan sang balay. Opod, Kiril Casillo, Adrian Prieto. 1 Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mga kapuso, hustisya ang ginasinggitan sang isa ka pamilya sa barangay Zamora Milieza, Iloilo City sa ginaaligar ginhiluan kag napatayang ila hinuptanan nga ido. Ini ang gintutukan ni John Sala. Madamo na sang ido ang pamilya sirada apang lain kuno ang ila pagtrato kay Mamalag. Isa ka aspin nga ila nakitaan kag na-rescue sa gwa sang ila balay. Si Mamalag ang masobra 2 ka tuig na nga ginaatipan sang pamilya kag ini kuno ang nagpamatuod sa hambalanon nga ang ido ang man's best friend. Gani amo na lang ang kasubo sang pamilya sang napatay ini sang damlaglang. Suno kay Reggie, nakita na lang nila si Mamalag na nagahigda sa dalan kag daw kasubong nga nagapangayo sang tabang matapos magkaon sang ginbutang nga pagkaon sa gwa sa ila balay. Pagpati sang pamilya, ginhiluan ang ila ido. Kung tani, kung may sala man ang ido, pwede naman kung may istorya. Or ga initinit sa ipabarangay ako, at least mambalan ako sang kapitan nga hindi pa pagwaon. Sulod kami kung gabi, madumduman sa namon kay every time nga sa amon nga sulok sang balay, aras, gaulit pa na, sulod pa na sa kwarto namon mo. Rescue dog namon na. Nagbutang sang tarpaulin ang pamilya agud magpanawagan sang hustisya. May ginasuspetsahan kuno sila apang wala sila sang ebidensya. Dara ko na lang ipotwan sa tarpaulin. Kay wala ako sapat nga ebidensya. Kay kung may sapat lang kong ebidensya, hindi ko gid sa pagisulan. Kilala ko siya pero wala lang gid ko concrete nga ebidensya. Pero kung may konkreto lang gid ko nga ebidensya, sinsya na gid kami. Hindi man malikawan sang padre di pamilya sang pamilya ang mangin emosyonal sa ido nga ginakabig sini nga kaangay nga iya bata. Gani nga daw malayan sa amon nga palatsagon. Nga aman nga huwag man nga paminta sa ido, ginhiluan nila. Ginreport na sang pamilya sa barangay ang natabo kag nagalaom sila nga matagan sang hustisya ang kamatayon sang ila fur baby. Padayon ng investigasyon sang barangay sa insidente. Santo sa Republic Act 8485 upon Animal Welfare Act of 1998, ginadumilian ang pagsakit, pagmaltrato, pagpatay o kung pagpabaya sa mga hinuptanan. Upod kay Hans Tisherto, John Sala. 1 Western Visayas. Mga puso, Vice President kag Deputy Secretary Sara Duterte ginpangunahan ang selebrasyon sang National Teachers Month sa Bacolod City. Sa pinakauling update, makaupod naton si Eileen Pedreso live ikan sa Parad Sports Complex sa Barangay Mansilingan. Lin?
Adrian, 3,445 ka mga manunudlo sa Negros Occidental ang nagtipon diri sa Bacolod o sa Panaad Park and Stadium sa Bacolod City para sa pagbukas ng National Teachers Month. Tema sa selebrasyon ang Teacher, Ikaw Na, Guru Vaganza 2023. Dirigin kilala ang kontribusyon sa mga manunudlo, kagin kilala man ang mga retirees. May paraffol nga laptop, printer, TV, kag nakabaton pa sang tag 25 ka kilo nga bugas ang mga nagtambong nga mga manunudlo. Ginpangunahan ni Department of Education Regional Director Dr. Ramir Oitico ang programa. Sa iya mensahe, ginpasalamatan man ni Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson ang mga nanging sakripisyo sa mga manunudlo. Nanging dinapit nga bisita si Vice President kag Deputy Secretary Sara Duterte. Sa iya nga speech, ginpakigbay ni VP Sara ang pila ka programa nga ginasulong sang ahensya nga sunod sa iya makabulig sa mga manunudlo kaangay isang pagkakasang loaded nga administrative task. Gintapman kuno sang DepEd ang Department of Budget and Management para sa pagbukas sang administrative positions. Ginduso man sa school calendar ang 30-day rest o kung pahuway sa mga manunudlo antes ang pagbukas sang klase. Adrian, magluwas kay VP Sara nang hindi napit man nga bisita si Senator Francis Tolentino kag Senator Amy Marcos. Adrian? Damo raffle ba? Madamo nga salamat, Eileen Pedreso. Makapuso sa kamot nga balita kadungan sa pag-abot ni Vice President kag Deputy Secretary Sara Duterte sa Bacolod City para sa National Teachers Month celebration sa Panad Sports Complex. Sini nga hapon, ginpalabot naman sa mga miyembro sa Federasyon sa Public Schools Teachers sa Bacolod City ug Negros Occidental ang ila panawagan nga aktuhan ni VP Duterte ang pagpataas sang salary grade o konsweldo sang aton mga manunudlo. 50,000 pesos nga bulanan para sa Teacher 1 ang ginaduso nga ipatuman. Kulang kuno ang 27,000 pesos sa gross salary bilang entry level. Ginaduso man sa federasyon niya i-divert ang multi-million intelligence funds sang OVP sa pagpatukod sa classroom sa bugos ng Pilipinas. Sa Bacolod City High School pa lang, kulang ang masobra siya classrooms para sa malapit 8,000 kabumuluto. Sa Negros Occidental High School naman nga may masobra 9,200 nga student population. Masobra siya ka classrooms ang kinahanglan para mapatuman ang 1:40 nga ideal student-teacher ratio. Ibilin niya abi ibanti okay lang na ito basta tagaan niya gid sa atensyon ang aton mga kakulangan sa classroom subong kadamo gid isang kakulangan kung sa subong ya instead of one shifting only nagduwa na gid ka shifting kay kulang ang facilities, so we hope nga ma-address ini. Mga kapuso, wala na sang bagyo sa sulod sang Philippine Area of Responsibility. Apang padayo naman nga nag-apekto ang habagat. Kung ikumpara ini sa mga nagligad nga adlaw, mas mahina na ini subong bangod suno sa pag-asa. Wala na sang may nagabuto nga bagyo. Apang lauman gyapon nga magapaulan ini sa pila ka bahin sang pungsod kadungan sang localized thunderstorms. Base sa datos ng Metro Weather, may pag-ulan sa Aklan, Capiz, Antique, Iloilo, Guimaras, kag Negros provinces. Posible ang mabaskog nga ulan sa pila ka lugar gani manginhanda sa baha o kung pag-usmod sang duta. Samtang generally fair weather naman ang lauman sini nga weekend sa Western Visayas. Apang posible gihapon ang isolated rain kag magalumon nga kalangitan sa hapon o kung sa gabi nga dala gihapon sang southwest monsoon kag localized thunderstorms. Sampaw-sampaw kaso ginapangatubang sa 36 anyos nga si Herbert Vicente matapos makuhaan sang pusil granada kang iligal nga droga sang kapulisan sang ginserbihan sang search warrant sa barangay Punta Dalipe, San Jose, Antique. Lakip sa mga na-recover ang isa ka 38 caliber revolver, mga bala sa nagkalain nga pusil, isa ka hand grenade, napulo ka mga sachet sang suspected shabu nga nagabalor sang 210,000 pesos kag drug paraphernalia. Suno sa San Jose Police, nagsungka sang 2017 sa tukang ang sospek. Apang base sa monitoring, nagapadayon ini sa iya iligal nga buluhaton. Gain panginwala naman sang sospek ang mga alegasyon batok sa iya.
Duha ka mga security guard ang ginaristo sa pagbayular sa ginapatuman nga gun ban kasunod sa pag-umpisa sa election period. Sa report sa Malay Police, ang mga naaristo ang residente sang Ibahay Aklan kang nadakpan sa Tabon Fort sa Malay matapos mag-escort sa armored vehicle. Ginusisa ang mga ini sa iladala nga pusil apang wala sila sa mapakita nga certificate of authority gikan sa COMELEC. Na-recover sa mga suspect ang duha ka shotgun kag 9mm nga loaded sang bala. Ginadumilan ang pagbitbit sang pusil kag iban pa nga deadly weapon sa election period magluwas na lang kung may nagakaigo nga papilis. Mabatian sa video nga ini nga kuha sa isa ka residente ang pagbayluhan na isang lupok. Game kumpirma sang 61st Infantry Battalion nga alas 2 kahapon sang natabo ang enkwentro sa tunga sang trupa sa militar kag ginapatihan rebelde nga grupo sa boundary sang Barangay Karabdan kag Bato Tubungan, Iloilo. Nagdugay ni isang 5 ka minutos nagresponde ang trupa sa lugar matapos makabaton sa impormasyon sang presensya sa mga rebelde. Wala man sang may napilasan o kunapatay sa militar. Ginahibalo pa sa bahin sang rebelde. Nagapadayon ang hot pursuit operation sang militar. Patay ang 58 anyos nga amay nga si Florencio Arquiza matapos gilabo sa bata nga si Mayo Arquiza, 38 anyos sa Barangay San Pablo, Manapla, Negros Occidental. Suno sa Manapla Police, ginsulong sang biktima ang balay sang sospek kag nagsinabad rason nga naakig ang sospek. Gamit ang espading gilabo sang batang iamay sa natuo nga butkon labot sa bahin sang iaabaga. Giningagaw pa ini nga madala sa ospital apang ginbawian sang kabuhi. Nagwa sa investigasyon nga masami nagaaway ang duha kag posible na puno na ang sospek. Nagahinulso naman ini sa iya nahimo sa amay. Ginkustodiya na ang sospek samtang ginahulat ang desisyon sang iya mga utod. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mga kapuso, ungka flyover gintalakay sa budget hearing sang 2024 proposed budget sang DPWH sa Kamara. 200 million pesos baw kadako ginpain sa 2024 budget para sa pagpakayo sang proyekto. Ini ang gintutukan ni Zen Kilanta. Lakip sa gintalakay sa budget hearing sang infrastructure projects sang Department of Public Works and Highways nga nalakip sa 2024 proposed annual budget. 200 milyones pesos ang ginpain nga pondo sang gobyerno agud makayo ang depektibo nga flyover. Antes pa ini, ginkwestiyon ni Kabataan Party List Representative ang DPWH kung nakapatigayon gid man sang soil test kag kung sino nag-aproba sang disenyo sang depektibo nga proyekto. Mr. Chair, based sa naging report ng third-party consultant, yung Abinales Associates, yung nag-check na nung itong flyover na hindi magamit-gamit, 30 meters deep lang ang mga pier. So bakit po ganun lang yung mga pier, pero yung 50 meters na lupa actually from surface level, ay malambot pa po yun. 50 meters malambot, pero yung pier 30 meters lang. Bakit po nakalusot ang ganitong design? Sabat naman ni DPWH Secretary Manuel Bunuan. Your Honor, to put it into its perspective, I think this is one of the reasons why we have engaged Abinales actually to validate actually the geotechnical investigations, no. And of course, Your Honor, this is the reason why we have to undertake some rectification on this project. Isa man sa ginkwestiyon sang kongresista kung nga aging pahanugutan sang DPWH nga matigayon ng proyekto kag wala sang monitoring sang ginatukod ini kag pag-aproba sang disenyo. Samtang kung safe na sa publiko bangod wala na sang nakita nga pag-usmod, plano ni Iloilo 2nd District Representative Mike Goriseta nga hingyon sa DPWH nga maagyan na sang light vehicles ang ungka flyover. Amo na ako na stand kung pa-certify sila nga safe na paagyan sa commuters, sa mga light vehicles, paagyan ta na lang para makabulig pa sa trapiko. Pagdala naman na ina-testing, siguro ang ubro na gabantay lang
sa flyover, no? Mega monitor para hindi man delikado sa mga nag-aalagi dira. Magabulig man ang kongresista sa pagpangita sang pondo agud maumpisahan ang pagkayo subong nga tuig. Upoy kirma Porkia, Zen Kilantang, One Western Visayas. Patay ang anay chief tanod nga si Solomon Nombre, 60 anyos, matapos gintiro sa barangay Daan Banwa sa syudad sang Kabangkalan. Suno sa kapulisan sa kaysaya bike ang biktima sang ginbanggaan sang sospek kag gintiro sang makapila ka beses. 2 kaigo sang bala ang naagom sang biktima nga gintunaan sang iya kamatayon. Away sa duta ang ginatudlo nga motibo sang krimen. Handa na para sa mga challenging kag mature roles. Ini ang gipahayag ni Kaylin Alcantara sa isa ka interview kadungan sang pagselebrar sini sang iya ika-21 nga kaadlawan. Si Kaylin ang ginsorpresa sang iya pamilya kagabian matapos nga wala ini nakaselebrar sang iya birthday sang September 3 bangod man sa iya trabaho. Ginpakigbahin sang Barda o kundanay Barbie Forteza kag David Licauco ang ila excitement sa pag-umpisa sang ila bago nga teleserye nga maging sino ka man. Suno kanday Barbie kag David, dako ang kinalain sang ila roles sa bago nga serye kung ikumpara sa Maria Clara at Ibarra sa diin sila una nag-upod. Dapat man kuno bantayan sang fans ang action scene sa serye. Ang maging sino ka man ang malantaw na sa Lunes sa GMA Telebabad. Hindi malikawan sang Voltas 5 Legacy cast nga mangin masubo sa pagtakop sang show. Si Miguel Tan Felix ginshare pa ang pila ka mga litrato sini, kaupod ang iban nga cast nga suno sa iya, kaangay nga kadasig lang sang 3 ka tuig nila nga ginubra. Nagpost man sang photo si Isabel Ortega nga may caption, "From Cadets to Heroes." Karon na sa gabi ang epic finale sang Voltas 5 Legacy kag madamo sa mga pagsabong nga eksena kag revelasyon nga dapat bantayan. Gani ululupod kita mga kapuso nga magtuto karon sa gabi sa Voltas 5 Legacy pagkatapos sang 24 oras. Mga kapuso, mahimo ninyo malantaw ang ini nga episode sa GMA Regional TV official website www.gmaregionaltv.com. Pwede man mabisita kag i-click ang subscribe button sa GMA Regional TV official YouTube channel para sa mga updated nga balita. Happy weekend sa aton mga kapuso diri sa Western Visayas, sa subong man sa aton mga kapuso abroad. Madamo nga salamat sa pagtutok. Ako si Adrian Prieto. Kapuso, mag-isa kita kag hibaluon ang mga balita tungod local news matters. Ako si Caitlin Revilla. Kag ako si Gertrude Charlotan, ini ang One Western Visayas. Bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.